At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat at kontrobersyal na balita ang sumiklab mula sa loob ng Malacanang. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong impormasyon, iniwan daw ng mga tauhan ni President Kuting ng Norte Jr. sa ere sa isang mahalagang insidente sa loob ng palasyo. Ano nga ba ang kababalaghan na ito? Base sa mga ulat, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa palasyo ng Malacanang nitong nakaraang linggo. Ang mga tauhan ng Pangulo kasama ang ilang mga opisyal ay iniwan umano si PBBM sa gitna ng isang importanteng meeting. Ayon sa mga nakasalaysay, habang nagaganap ang isang high-level na consultation, bigla na lamang tumigil ang komunikasyon at ang mga staff ng Pangulo ay nagdesisyong magtago sa mga kwarto ng palasyo na hindi naman ipinaliwanag ng mga ito sa publiko. Marami sa mga nakasaksi ng pangyayari ang nagulat at nagtakang bakit ganito ang ginawa ng mga tauhan ni President Marcos. Hindi pa rin malinaw kung anong dahilan sa likod ng aksyon na ito, ngunit ilang espekulasyon ang nagsasabing may mga hindi pagkakasunduan sa loob ng palasyo na nagbunsod ng ganitong kaguluhan. Inaasahan ng isang pahayag mula sa Malacanang upang linawin ang insidente, ngunit hanggang ngayon wala pang opisyal na pahayag na inilabas ang mga otoridad. Samantala, ang mga kababayan natin sa mga social media platforms ay nag-uumapaw sa iba't ibang reaksyon tungkol sa isyong ito. Marami nagtatanong kung paano at bakit nakarating sa ganitong punto ang relasyon ng Pangulo at ang kanyang mga staff. May mga nagsasabi na ito raw ay isang malupit na laro ng kapangyarihan, ngunit may mga nagsasabi namang ito ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan na posibleng magbukas ng mas malaking isyu sa gobyerno. Habang abala ang mga tao sa paghahanap ng kasagutan, hindi rin ligtas si President Kuting ng Norte Jr. sa mga batikos mula sa oposisyon. Ayon sa ilang kritiko, ang insidenteng ito ay nagpapakita ng hindi pagkakaroon ng malinaw na pamumuno at hindi wastong pamamahala sa mga mahalagang isyu sa gobyerno. May mga nagsasabi na ito ay isang patunay na ang palasyo ay nababalot ng hindi pagkakasunduan at kalituhan. Hanggang ngayon, patuloy na sinusubaybayan ng mga susunod na kaganapan hinggil sa kontrobersyang ito. Marami ang naghihintay na magiging pahayag ng Malacanang upang may paliwanag ang nangyaring insidente at kung paano ito makakaapekto sa pamamahala ng Administrasyong Marcos. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi rin siya hinahanap ng isip ko. Maybe because I grew up in a very simple family na meron akong happy childhood. Although my parents were not perfect, pero I saw a loving mother, and there was also, syempre, a loving father na hindi lang sila mag-jive. Aha. And I have siblings na may mga anak na para na rin akong nanay. So, I'm complete. That's nice. Alam mo, nasa sayo naman yan eh, kung paano Opo, mo sure. kung paano mo what do you call it? Kung paano ka maging masaya sa isang bagay. If you're Mhm. happy with what you are now, then be it. Ganun lang naman yun. Yeah. So, yan So, yung kasalukuyan ngayon na nangyayari sa EDSA live yan. pero ano no, Miss Marlica, visible yung mga wangwang, blue and red light. Yeah, yeah. Ibig sabihin may police visibility sa mga Marami. area. Ayan, marami. So, tingnan And natin. looking at the place, I don't know, familiar ka ba sa area, Miss Maharlika? Hindi na masyado, pero alam ko, hindi masyado yung mga angle kung nasaan Ako, side nila. looking at the place, I know na lumaki na yung crowd. Lumaki na yung crowd. Kaya Lumaki na yung na-alarm crowd. sila. Kumbaga sa margin ng notebook, lumagpas na sila sa margin. Margin, yeah. Oo. That's why also, I think, nagkakaroon ng praning moment yung dati mong kaibigan ni Maharlika. Yeah. And malamang, padala din niya yung mga wangwang na yan. Padala niya yan. Sino Ay, this is Princess Maui pala, oh. Princess Maui? to. Yeah. I hope naririnig niya tayo. Tingnan natin kung ma-unmute natin sila. Sana. Maui, pwede ka bang makausap? Para magbigyan ka ng update? This is now. Oo. I hope makapagbigay sila ng update. I am very proud of Princess Maui for taking, since she took over, Miss Maharlika, Yeah. from our friend, Yeah. huwag na lang natin i-mention, baka happy na rin sa kabila, na nakip niyang intact at nag-grow niya together with the help of Agent Morales, itong team na to, itong group na to, na iisang laban ang pinaglalaban natin. Yeah. Actually, etong EDS,
Tignan natin kung makakontakt natin si Maui. Along EDSA na to, Miss Mahardikay, kasi daanan na ng sasakyan eh. Oo, mukhang lumagpas na yung tao. Kaya Lumagpas na lumagpas naman sa margin. Tama ka. Kaya Kasi sila Andun siya na-prone sa sila. mall side yun eh, labasan sa parking. Ma'am, ito na si Princess. Princess Maui, nakikita namin kayo. Ano yung ano? Oh, nakikita namin kayo pero yung sound hindi lang siguro maganda. Anong update dyan sa ground? Ang tao lumaki na. Crowd estimate, anong oras na ba? Naka-live ka, ha? 9/11, dito sa Pilipinas, 9/11. Okay. Ayan. Hello mga palangga, hello mga Mawinyas, hello mga kababayan, hello mga OFWs, everywhere, in every part of the world. So crowd estimate tayo 9/11. Wow, 9/11, what a coincidence. Was Yeah. Ay, Diyos ko. Bigyan mo kami ng update. Huwag pabayaan. Crowd estimate, nasa around 6,000 pa lang po ito na mga nag-prepare vigil. Dito yun sa likod ko po ay merong cross. Ayan, hawak-hawak ni Kuya. Wow. And also ang ating Our Lady of Fatima. Ayan, may mga kandila kaming sinindihan dito with mga flaglets din ng ating mga kababayan. Nagsindi kami ng kandila, nakapag-rosary na po ang iba dito kasi overflowing na yung tao doon sa likod kung saan pinapayagan na mag-rally ang mga tao. Alam nyo, day 4 na po kasi ngayon mga kababayan. For yung last 3 days, since Tuesday, nandun lang talaga kami sa likod ng simbahan. Hindi tayo nakikita ng mga kababayan natin. Nakatago pa rin tayo kasi in between yon ng Robinson's Galleria at saka likod ng simbahan or EDSA Shrine. Despite na lumalaki ang crowd sa likod, hindi tayo nakikita ng mga commuters, ng mga pedestrian, ganyan. But now, today, day 4, nandito na po kami sa mismong EDSA. Konti lang naman po ito dahil pinayagan kami ng ating mga minamahal na kapulisan. Ayun, may paparating tayong kababayan, may dala-dala ding Philippine flag. Salamat ng marami. May mga dumarating talaga. And, Ayan, kasi syempre, pagdasal natin ang Pilipinas, hindi ba? Yeah. Ayan, the flag bearer. Okay. Medyo risky dito, Ate Maharlika, kasi ang daming mga sasakyang dumadaan. And alam ko, rush hour na ito, alas 9 ng gabi. Nag-uwian na po yung mga nagtatrabaho. Pero pinayagan kami ng ating mga minamahal at mga palanggang pulis na dito mag-alay ng dasal. Kasi syempre, ito naman talaga ang harap ng simbahan. So again, sa mga minamahal naming kapulisan, maraming salamat sa inyo. Alam niyo, mahal na mahal namin kayo. Every time na nakikita namin kayo sa paligid, nakakaramdam kami ng safety, di ba? We feel safe whenever you're around. Na kung sakasakaling may hahabol na kriminal sa amin, ay sa inyo kami tatakbo. So maraming salamat po sa mga minamahal nating kapulisan. Lalo na po pumayag sila ngayon na kahit ang ibang tao ay nandito na po sa mismong highway at nakikita na po tayo ng iba pang mga kababayan natin, Ate Maharlika. Also, nakita ko rin laman na tayo ng balita ng media, ng mainstream media ng Pilipinas. Medyo may konting twist kasi syempre gusto pa rin nalang medyo magkakulay na mga binayaran ng pamilyang Duterte, ang mga nandito. Ano ba? Mag-produce naman kayo ng ebidensya na ang mga tao dito ay binigyan ni Pangulong Duterte ng 500 or 200. May mga pinklawan kasi nakasama dito, Ate Maharlika, may mga pinklawan daw dito. Ay ano ba, galit naman talaga ang pinklawan kay Marcos Jr.? Well, kung nakatanggap sila, kung kanino man, ay di magpasalamat sila. Nakatikim sila ng datong. Kami wala, nga, zero. Tagaktak na ang pawis dito. Pero ayun po. yung mga pulis natin, yung mga palanggang pulis natin, paano kayo, hindi naman ba sila, mababait naman ba sila? Paano kayo itrato dyan? Actually, gusto mo makita. Ate Yes, Marta, gusto ko makita yung mga bruskong-brusko. Nasa likod lang naman po namin sila. Magandang gabi po, mga set. Ayan. Ayan sila, Okay, so okay naman sila. Kung mapapansin niyo po, paano sila very very tolerating or whatever. Mhm. Mabait ang ating mga kababayang kapulisan. Alam niyo, trabaho lang naman kasi talaga nila. Sorry, malo. Trabaho lang naman talaga kasi nila na, di ba, na maging safe itong pagtitipon. And ang napapansin din siguro ng mga nakakapanood sa amin na wala kami mga daladalang mga placard na para bagang rally ng mga makakaliwa.
kami ay mga peaceful na mga nagsasama-sama dito at nagdadasal. Pinagdarasal po natin na sana ay umunlad na ating bayan at lumaya na sa mga kurapot na mga Adik. public officials or mga lingkod bayan, lalong-lalo po yung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot kasi wala yan sa tamang katinuan, walang gagawing matino sa Pilipinas. Hindi po natin deserve ito bilang lahing Pilipino. True. MJ, MJ, sorry. Baka sino yung mga personalities dyan? Kasi may mga nababasa kami sa comment section na parang nabalya yata si MJ. Totoo ba? Sino po ang nabaliya? MJ Kiambao. Nako, Ate MJ, baka ikay nabaliya nga dito. Pasensya ka na ha, ang dami-daming tao. Hindi, may mga Si Ate nagko-comment. MJ kasi Wala namang kaguluhan or, a commotion dyan. walang kaguluhan, walang commotion, mga peaceful Okay, ang good. mga tao dito. Pero ang nakita kong personality dito ay si Miss Cathy Binag. Advance happy birthday sa iyo, Miss Cathy Binag. Salamat sa pagdalaw. Ang isa sa dalawang taong hindi kayang kasuhan ng mag-asawang Liza Marcos at Bongbong Marcos aside from Attorney Glenn Chong. Ano kaya ang ibig sabihin? Bakit hindi siya kayang kasuhan? Eh grabe ang kanyang mga pasabog na inalok daw siya ng pulburon ng ating unang ginang. Grabe yun. Yes. Tinalaga nila si Vicky Sara pero si Atty. Glenn Chong at si Miss Cathy Binag hindi nila kinaya. Bakit? Mga What? kababayan, bakit? Takot sa USB. Pero anyway, takot sila sa USB. Nagsalita na ba si Cathy? Nakapagsalita na siya, binibiling Maharlika dahil pagdating niya, pinagbigyan na yata siya kaagad na makapagsalita, no? Sayang din Gusto natin natin nakuha. batiin ng advance happy birthday ang ating panibagong Gabriela. Mhm. And alam niyo naman, hindi naman po dapat tumagal si Miss Cathy Binag sa ganitong open area or public place kasi Yeah. po, alam niyo na yung Yung safety. manid ng kanyang sitwasyon, ano po, and alam naman natin ang kakayahan ng mga Manggagarg. Yeah. So yung mga tao talagang upbeat sila, no, sa kanilang cause. Oo, ang mga nandito ngayon, Ate Maharlika, sa EDSA Shrine, ay mga disiplinadong tao at kapag ka may mga public speakers na nagsasalita at nagtasyant, nagpa-participate po ang lahat, sumisigaw ng like Duterte, gano'n na kaya Marcos resign, o kaya ay air follicle drug test, now na gano'n, nagpa-participate po ang taong bayan. And nakakatuwa pa dito, ay disiplinado sila pagdating sa mga pagkain. Hindi sila maliligalig, walang nagbabalyahan. So for tahimik naman po, peaceful naman po ang pagtitipon-tipon ng taong bayan. Yeah, dumating ba yung ensimada dyan at water na pinadala natin? Ang mga pagkain dito ay bumubuhos. Yes. Kaya, contraire sa mga nagsasabing mga binayaran ng mga tao dito, ay hindi na po kailangang bayaran. Nabusugin lang po natin sila, iparamdam lang po natin sa kanila That's na true. We care for them. Hindi Yeah. natin sila pababayaan. Mag-overnight na sila dito, hindi sila magugutom, hindi sila mauhaw. Kaya maraming salamat po sa iyo, Ate Maharlika, kay Miss Cathy Binag. Lahat po ng mga pagkain pinagalan niyo dito, may ito'y water, mga tinapay, meal po, no? Rice Yes. meals, nakakarating pong lahat. Salamat, Kaya sana po may magpadala dito ng portalet kasi syempre kapag nagtitipon-tipon ng mga tao, alam niyo na, magiging problema po ang paggamit ng palikuran pag nagsara na yung mall. So, despite na parang hindi natin kaalyado ang may-ari ng mall dito, ay pinapayagan naman po nilang gumamit ng palikuran ng ating mga kababayan. That's good to know. Yeah, so, well, thank you so much for your, unwavering support sa ating mga kababayan, Maui, at talagang yung pagiging matapang mo at hinaharap mo yung araw-araw dyan, 4th day na tayo, hinaharap mo ang pagod, init, puyat, dahil sa, yeah, marami, alam mo yan, sinimulan natin itong ating peaceful movement na ito. Huwag kang mag-alala, andito ang ate mo, andito kami, kasama ko si Pam ng 3rd floor at si Sas. Actually, magkakasama kami. Hello, Miss Sas, ang aking kapatid. Hello, Tsaka- Miss Sas. si Pam. Yeah. Oo. Hello sa inyo, mga kapatid kong Mag-iingat ka dyan. sa inyo.
Salamat. Alam nyo, dumadating sa punto na ako ay natatakot, mga kababayan. Ako naman ay nabibilang sa ikatlong kasarian, alam nyo yan. Yes. Kami ay mga malalambot ang puso, madaling matakot. Kaya nga tinatawag, di ba, kapag ang lalaki duwag, parang bakla. Bakla. Ganon, di ba? Lalo pa yung literal na bakla. Pero sa tuwing ako'y natatakot, humuhugot na lang ako ng lakas sa mga taong katulad nyo, Ate Maharlika, Miss Sas, at lahat-lahat pa po ng mga lumalapad, nagsasalita, naglalakas loob, even Miss Pam at Kuya Marlon. Sa inyo kami humuhugot ng tapang. Kapag naduduwag ako, ganyan, papanoorin ko lang kayo, aalalahanin ko lang yung mga nakakasama namin dito sa tulay. Ayoko. Okay lang, Maui. I was just saying kanina kay Ma'am Maharlika na I'm very, very, very proud of you. Yeah. Kasi Thank you, Maui. kaya yan. Kaya natin. Malapit na. Yeah, Maui, alam ko kung gaano ka nagtiyaga dyan at sa Friday group. Huwag kang umiyak. Nakaka-proud ka. Yeah. We love you, Maui, at andito lang kami for you. Kaya mo yan. Nakaka-proud yung success, yung progress. Alam namin kung anong hirap. Ang ginagawa mo, bumabiyahe from Batangas to Manila. Walo lang kasi minsan. Yeah. Nagsimula sila dyan eh. Kami sa tulay. I know. Sadali po yung tubig. Yeah, totoo yun mga pababayan. Walo sila, konti lang sila, kinakantsawan sila, dumadami na yung tao. Thank Alam you. po sa amin, kahit ang mga kaibigan kong katulad ko, nakita upo lang po ako. Nakakagod na akong kakatayo. Alam po ng mga kaibigan kong katulad namin bibiling sa dito sa amin na ako hindi, matapang din naman ako, hindi ako duwag na klaseng bading. Palaban din naman ako, kaya nga siguro ako naging vlogger. Kaya lang, kapag umakit po ako dito, pumupunta po ako ng EDSA, kahit na tatlo lang po kami, kahit konti lang, Yeah. parang naaawa ko sa mga nadadating ko dito. Mga senior citizen po, ang EDSA Friday Group, iba-ibang tao yan, hindi naman yung lahat Duterte. Huwag nyo na pong, parang away nyo na pa, yung mga pumupunta po dito. Ito pong EDSA Friday Group, iba-ibang tao to eh. May mga supporters ko ni Pacquiao, ni Isko, ni sino ba yun, Ting Lacson ba yun? O hindi po mga Duterte ang EDSA Friday Group, hindi po binoto si Pangulong Duterte. In fact, kahit po ako, ang binoto ko si late Senator Miriam noong 2016. Ako po ay BBM, katulad mo naman, Ate Maharlika, magkasama tayo sa pangangampanya at nag-iyak para kay BBM. Diba? Nabudol tayo. So, kapag nakikita ko po na nag-e-effort yung mga senior citizens dito, ang EDSA Friday Group po, ordinaryong tao yan. Diba, senior citizens, bata, middle age, iba-ibang tao. Kaya naawa po ako, tumatayo dito sa tulay, nagtatsaga. Diba, nananakit ang tuhod, kasukasuan. Kaya kahit ayaw kong pumunta, kahit malayo ako, tumusugod ako. And ito nga po ang naging bunga ng pagsasama namin. Meron palang nakaka-appreciate sa ginagawa namin. At ngayon po ay dumarami na ang tao. Yeah. Akala po kasi namin, nilalait po nila kami, hindi nila ako pinapakinggan. Walang naniniwala sa akin, ate. Naniniwala kami sa iyo. Hindi ako iyakin. Hindi ako iyakin. Ako nagsasabi kahit ako ibading, matapang ako. Alam nyo yan. Nakaharap ako ng marami sa inyo. Palaban ako. Diba? Kaya lang naaawa ko sa mga dumadating dito. Hindi naman to akin eh. Alam ko naman ng kung sino ang bumuo nito eh. Ipinaubaya na lang sa akin. May mga, diba, may mga kasama tayong bumaliktad na hindi na kinaya. Walang naniniwala sa akin ito ang tamang lugar. Gusto nila sa ibang lugar ito gawin. Kung saan lugar, nagsasayang sila ng pagod. Ito ay historical. Kung ang taong bayan ay pinamumunuan ng mapang-api, abusado, at hindi ginagawa ang kanilang trabaho at pahirap ang ating buhay, ito ang lugar kung gusto nating matapos ang ating paghihirap sa pamumunong ganyan. Kaya kami nandito, nagsama-sama. Ang kakaunting miyembro ng EDSA Friday Group at ilan pang mga grupo naniniwala ito ang tamang lugar. At ang akala namin, dahil lahat ng aming nakakaharap,
ay hindi naniniwala, puro ayaw sumama sa amin. Nagyayaya naman po kami ng pupunta dito tara na po, magdasal tayo doon, hindi mo tayo maligalig. Ayaw sumama, sabi ko nga baka mali yung ginagawa namin. Pero ito po, umabot na kami sa ganito. Meron palang mga naniniwala. Kumbaga, maghintay lang kami. True. Nagsimula po kami June 12, araw ng kalayaan. Ang tagal namin nagpapabalik-balik dito. 5 buwan, tuwing Biyernes, may bagyo, umuulan, mainit. Ayoko na minsan bumalik, hindi naman ako nagpasimula nito Kaya lang bumabalik dito ang ating mga kababayan, kaya ako'y bumalik na rin, pumunta na rin. Dahil naaawa ko sa kanila. At meron din palang naaawa sa akin, so marami pong salamat at nandito kayo ngayon. Thank you. Pasensya na po kayo, ha. Maui, thank you Lalo so na po ito much. ng pagod at puyat. Lakasan mo yung loob mo. Nandito kami na sumusuporta ang mga palangga natin. Pero may tanong lang ako kasi nagsalita ang NBI na yung mga nakasama sa Zoom ay ipapasupina nila. Napadala ka ba ng supina? Baka po meron na. Hindi naman yata pumunta dyan si VP Sara, di ba? Hindi mo ba hindi siya pumunta. Pero wala ka pa natatanggap na sa pagkakaalam mo. Malamang po meron na. Kaya alam, nandito nga po ako kasama ng ating mga kababayang nagdarasal dito. So baka kung napadala man ako niyan, nandun na. Yeah. Pero Pero malayo naman po ito sa kung saan ako nakatira. So maaari pong meron. Anong kasalanan ng umattend doon? Ang umattend doon sa press, hindi naman yung press con parang ano lang. Ano pa sa Town hall. Town hall meeting. Town hall, oo, ganon. Nakakaawa yung mahal na pangalawang pangulo, mag-isa doon. Pinatayan nila ng ilaw, walang tubig. Mabuti sana yun sa hindi aircon kahit na, di ba, mixed blood. Kung tutusin kung ganyan, kung half German ka, half Filipino, mukhang hindi ka sanay sa initan na ganito. Pero sanay naman pala ang ating pangalawang pangulong electric fan lang. So, nakakaawa yung sitwasyon niya doon. Inaati siya ng mga kongresista. Kaya nung nag-live siya, mabuti nga nakapag-live siya, wala ngang kuryente. Siguro hindi pa lobat ang kanyang laptop. Yeah. Kaya may mga sumama. Bakit ipapasabpi na? Ganyan sila kadesperado. Huwag kang mag-alala, Miss Maui. Conditional nga yun Pag may nangyaring masama sa kanya, ipaghiganti siya. Kung walang nangyaring masama, hindi siya ipaghiganti. Yeah. Hindi mga nga, di ba, buhay ng tatlong yan kung wala silang gagawing masama. Ganun kagaling ang ating mahal na pangalawang pangulo. Kaya nandito kami lumalaban. Kaya kami nagtiyaga dito ng pagkatagal-tagal dahil ipinaglalaban din tayo ni VP Sara. Marami rin nakaka-appreciate sa ating pangalawang pangulo. Pero hindi niya ito rally. Hindi sila nagbabayad ng tao. Saan kukuha ng pera ang mga yan? Natapos ang pagiging pangulo ng tatay niya, mahirap pa rin. Hindi naman ganun kayaman. Hindi naman nabusog ang bulsa. Hindi naman naging bilyonaryo. Simple pa rin ang bahay sa Davao. Yeah. Humahanap sila ngayon ng ebidensya na nag-abot ng pera yan or ang mga tao niya nag-abot ng pera sa mga tao dito. True. Well, Kapag tinanong mo dito ang mga nagsasalita dito at nagtitipon-tipon, handa silang magpakamatay sa Pangulo at pangalawang Pangulo para maprotektahan lang yan. yeah. So, yes, with that, Maui, we are so proud of you. Kung ano man yung mga legal battle na haharapin natin pare-pareho, andito kami at marami tayong mga kaibigang brilliant lawyers sa Pilipinas. So, hindi ka namin iiwan. Right, Pam? Kami ni Yes. Maui, I just want you to know na nag-step back ang gobyernong ito, administrasyon ng Bongbong Marcos na to dahil sa efforts ninyo. Yes. Maraming salamat sa iyo. Nakaka-proud ka kahit minamaliit mo kung ano bang gender mo or anything. It's not about the gender. It's you being a Filipino with the biggest heart probably na nandyan sa EDSA ngayon. Yes. Thank you sa'yo. Thank you sa'yo, Maui. Yeah. Salamat. Thank you, Maui. Ingat ka. Usap tayo mamaya. Mag-ingat kayo dyan. Update nyo lang ako. Yung mga kababayan, ipagkasal niyo po kami. We will. Hindi man kayo makatulong dito ng pambili ng pagkain, magpadala ng tubig, okay lang po yun. Ang pagdarasal niyo pong lahat, makapanood dito kahit yung mga manonood ng replay, ipagdasal niyo po kami. Malaking bagay po yan. Lumalakas ang ating dasal pag magkakasama tayo. Kaya po kami nasa EDSA Shrine. Alright. Nagdarasal lang po kami dito. Kasama rin ang aming mga kababayang Muslim kahit nasa labas lang sila. Alright. Salamat po ulit. Salamat, Maui. God bless. Take care. Thank you po. Bye-bye. Alright. Wow. Nakaka... Sakit, no? I know. Alam mo kasi si Maui,
Matagal na kami niyan simula nung nagba-vlog siya. Ako kasi, Pam, ano eh, pag nakikita ko yung tao na sincere yung laban, nagre-reach out ako eh. Nagre-reach out talaga ako. Ganun yung personality ko. Kaya si Maui, matagal na, kahit na nagsisimula pa lang siya, maliit pa lang din yung following niya. At kaya nga nung umuwi ako noong 2022, talagang, paano ba kami okay. Kwento ko Oo. lang sa inyo mga kababayan. Paano ko siya na-meet na personal. So, nung umuwi ako ng 2022, dahil nga pareho kaming bangag, pareho tayong bangag supporter eh. Sabi ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, imimit ko yung mga taong hindi malalaking tao. Kundi yung mga taong sincere at yung makikita ko na yung laban is real. So may message ko yan, si Maui. Alam niyo mga kababayan, may mga invitation ako, no, dahil hindi naman lingid din sa kalaman niyo, ang dami mga taong nag-iimbita sa akin, hindi dahil pala na gusto nila ako maging kaibigan, pero iniimbita pala ako dahil gusto nilang magpalakad. Dahil nga magpalakad ng mga appointments nila, dahil nga alam nila nakadikit ako kay Lisa. Gusto kong gamitin. Gusto akong gamitin. So, nung umuwi ako noong 2022, isa si Maui sa message ko. Sabi ko, Princess, nandyan ako, magkita naman tayo. May nag-imbita ka sa akin na sa ganito, gusto mo bang sumama? So, kumbaga binibit-bit ko si Maui. Kasi, hindi pa ganun kalaki yung following niya during that time. Pero ganun kasi ako na hindi, my personality, hindi ako dumidikit, ay, dito ako kasi congressman to. Eto, sikat to, eto, ganyan. So, talagang lumalapit ako dun sa taong na nakikita mo na yun, real. Humble. Yeah. Grounded. Yeah. So, yun, mga kabayan. Kaya after that, noong 2022, magkasama na kami ni Maui. Even na hanggang sa nung nabudol kami pare-pareho, yun nga, kaya na kasama siya doon pa, sa Ensimada Yes. vloggers dun sa Malacanang. Siya ang nag-disclose din na totoo ang Ensaymada food been repair for them. Yes. O na very short time lang silang hinarap ng isang Marcos Jr. Yes. Yeah. Totoo na walang kanin. Yes. At totoo na para bang hindi sila welcome. Hindi sila welcome, hindi patas ang pagtrato. Yes, Yes. para sa kalaman natin mga kababayan, si Mami nag-message sa akin, ate, ito yung pinakain sa amin. Isa yun sa kaya galit na galit din ako, Pam. That was December 10, 2022. Insulto yun. Sabi niya, ate, ito yung pinakain sa amin, ganito, ganyan. Tapos yung pinost ng mga taga-mainstream media na sila meron silang salmon, meron silang steak, kumbaga bonggang-bongga. Kaya doon nagsimula din yung mga galit ko. Sabi ko, di ba? Kung napapanood niyo ako, kaya na bansagan silang Ensimada vloggers. Kaya sabi ko, anong klaseng treatment to? Ito mga vloggers na ito, they're there para, sinuportahan si Bangag. Tapos ito lang yung treatment sa kanila. Kaya nga, very proud ako kay Maui. Kasi nakita niya yung injustice na yun sa kanila eh. At hindi siya nagstay doon sa administrasyon na nakita naman niya kung paano i-maltrato yung mga katulad nila. So yun po yung kwento ni Mami. Nakakadurog ng puso. But, yes. Nadurog din ako when she broke down. Yeah. Alam mo, Miss Marlica, yung pag-iyak na ganyan, hindi yan because inisip mong gusto ko umiyak. Yes. Alam ko yung pakiramdam na para silang minamaliit sa EDSA, yung nakakaawa ng sarili na ilan lang sila, nakakaawa sa sarili na pinagtatawanan. And yung finally, here is this moment na palaki niya ang grupo na inalagaan niya, na pwede naman din niyang talikuran din dahil ang layo-layo niya, Batangas yan. Yeah. Or somewhere up south. Inuuwian niya linggo-linggo. Pero look at them now. Look at her now. Yung efforts niya at kasama nung mga kasama niya, ayan na, nagbunga na. At ang bungang ito hindi naman para sa portfolio niya na achievement niya. Ito ay portfolio nila para sa bansa, contribution nila somehow
para sa bansang ito. That's true. Kaya nakaka-proud si Maui. Nakaka-proud. Oo. Na ano lang ako, nadurog ako sa kanya na meron siyang ganong tingin sa sarili niya na dahil nandito siya sa ganitong grupo ng gender and all, feeling niya kailangan niyang matakot, feeling niya kailangan niyang parang dapat hindi na natin tignan yun eh. Hindi natin dapat tignan kung tayo babae, lalaki, bakla, LGBT o kung ano man, 'di ba? Ang dapat tinitingnan natin ngayon lahat tayo Pilipino at lahat tayo may bansang magsasuffer kung wala tayong gagawin at kung wala tayong sasabihin. That's true. Ayan, Miss Maharlika, sorry yung nakikita mong yan, tama yung sinabi ni Miss Maui. Wala na sila dun sa likod ng simbahan na parte pa yun. Nakatago sila dun eh. Oh, yeah. Parte pa yun ng mall eh. Ito kasi, lumagpas na talaga sila. Maaaring nasa kalsada na sila sa EDSA. Ito, I think, sa likod na ulit to para lang makita yung crowd. But kung nasa si Miss Maui kanina, that is along EDSA. Yun. And sana lang, kung meron tayong makakausap, sana Miss Maharlika, yung mga placards nila, yung mga banners, sana nasa EDSA din yun.